Sama-sama tayong magiging Sakaki! Pagpapaalis sa mga pogo, paggiit sa karapatan natin sa West Philippine Sea at ang anyay bloodless war on drugs. Ilan lang yan sa mga pangunahing tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga nasa ikatuparan ng administrasyon sa ekonomiya, infrastruktura at pagtugon sa kahirapan. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang karahasan at ang mga krimeng iniugnay sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO hindi na maaaring magpatuloy pa, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Ang Labor Department inatasang tulungan ng mga manggagawang mawawalan ng trabaho. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Umani rin ang masigabong palakpakan ng pahayag ni Pangulong Marcos tungkol sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Igigit daw natin ang ating karapatan sa patas at mapayapang paraan at sa pamagitan ng wasong diplomatic channels. Palalakasin ang ating depensa at maghahanap ng mga paraan para i-de-escalate o pahupain ang tensyon. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Emosyonal ang kanyang pasasalamat sa mga tagapagbantay ng West Philippine Sea, gayon din sa mga mangingisdang nakikipagsapalaran sa dagat. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Pagdating sa kampanya kontra droga, gitang Pangulo, epektibo ang anyay bloodless war on drugs. Ibinida ng Pangulo mahigit 44 billion pesos sa halaga ng droga na nasabat sa mga operasyon at ang 79% conviction rate. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang iba't ibang nakamit ng administrasyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya, paglikha ng trabaho, pagtugon sa El Nino at kalamidad, pangalaga sa mga OFW, pagpapalakas ng turismo, infrastruktura at iba pa. Mahigit 200,000 trabaho raw ang malilikha ng iba't ibang investment pledges na nakuha ng administrasyon. Ibinida rin ng Pangulo ang mga dagdag sa minimum wage na naipasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayon din ang maaasahan daw na aumento sa sahod at dagdag allowance sa mga government worker. Para naman sa ating mga kawani ng gobyerno, mayroon silang maaasahang medical allowance bilang karagdagang benepisyo sa susunod na taon. Meron ding napipintong aumento sa sweldo na makukuha nila sa 4 na tranche. Naglaan na po tayo ng pondo para dito simula sa taong ito at sa mga susunod na taon. Sa sektor ng edukasyon, naglaan din ang pondo para sa expanded career progression system sa mga public school teacher. With this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa sistemang ito, wala ng public school teacher ang magre-retire na teacher 1 lamang. Patuloy na tutugunan ang problema sa textbooks na dapat daw ay up-to-date at error-free. Gayon din ang mababang proficiency level ng maraming estudyante sa information literacy, problem solving at critical thinking. Therefore, our National Learning Recovery Program must proceed without the slightest disruption
especially in basic education. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim. Natiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Importante rin daw para sa mga estudyante ang access sa kuryente at maayos sa internet. Kaya pinatitibay daw ang infrastruktura para sa internet connectivity. Lalo't batay sa datos ng 2022, nasa 20.6 million o 77% lang ng household sa Pilipinas ang connected. Kasabay ng pagpapalakas ng internet, ang pagpapalakas din sa cyber defense. Together with our private sector partners, we will efficiently harness the concept of common towers to provide connectivity to Filipinos who are at the far end of the last mile. Hindi rin daw titigil ang Pangulo sa pagtugon sa mataas na presyo ng bilihin. Partikular ang presyo ng bigas na nasa 45 to 65 pesos per kilo pa rin. Anya, anumang ganda ng estatistika, wala itong kabuluhan kung hindi ramdam ng mga tao. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Mataas ang ani pero kulang pa rin daw kumpara sa konsumo ng mga Pilipino, kaya kailangan magangkat. Gayunman, palalakasin pa rin ang lokal na produksyon. Iminungkahi rin ng administrasyon sa ilalim ng 2025 budget ang dagdag benepisyo para sa mga buntis at ina sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Layon din anya na lahat ng lalawigan magkakaroon ng sapat na centers at pasilidad para magbigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Kada lalawigan target mabigyan ng mobile primary care clinic. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Nasa ang patuloy na magpapaulan sa bansa ang pinagsamang epekto ng bagyong Karina at Habagat. Sa ilang bahagi ng Metro Manila, naperwisyo ng baha ang mga residente at motorista. Saksi si Marisol Abduraman. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan sa bahaging ito ng EDSA Mandaluyong. Ang pagbagal ng mga sasakyan na lalong nagpalala sa traffic. Sa may silo, lampas gutter ang baha. Kaya ang ilang rider napabalik na lang at hindi na nangahas sa sumuong sa naipong tubig. Hirap din ang maraming commuter. Habang ang incoming college student si Alaysa, nabasa ang school requirements. Problemado siya maging sa pag-uwi. Sobrang baha po and hindi po ako makatawid. Bagamat perwisyo sa karamihan, in-enjoy ng ilang bata ang baha. Hindi ito agad humupa kahit nang tumila ang ulan, kaya hindi makita ang mga sidewalk at gutter sa Bonnie Corner, F. Ortigas. Nag-counterflow na ang ilang rider. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ilang bahagi ng Cavite at Batangas ang nakaranas ng baha dahil sa malakas na pag-ulan. Sa Baguio, may bumagsak na pader. Saksi, si Nico Wahe. Oh my God, parang nagkagat, guys. Oh my God, guys. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa Davao City kasunod ng malalakas na pag-ulan kagabi. Pahirapan ang pagbiyahe ng mga motorista dahil sa hanggang tuhod ng tubig. Mataas din ang tubig sa ilang bahagi ng Batangas City, maging sa Lian. Sa ibaan Batangas, pansamantala munang hindi pinadadaan ang bahagi ng isang spillway. Bukod sa malakas ng agos ng tubig, isinasaayos ang girder o beam ng ginagawang tulay. Nakaranas din ang masamang panahon sa Cavite. Sa bayan ng Rosario, gumamit ng improvised na bangka ang ilang residente para makatawid sa kalsadang lubog sa baha. Baha na rin sa ilang bahagi ng Naik, Tanza, Kawit, Bacoor at Imus. Binabantayan din ang water level sa ilang-ilang river sa Noveleta na nagsisilbing catch basin sa mga tubig na galing sa mga upland areas. Isang pader ang gumuho sa Baguio City dahil sa paglambot ng lupa. Walang nasaktan sa insidente. Sa Baguio City pa rin, humambalang sa gitna ng kalsada ang isang natumbang pine tree. Tumama sa isang bahay ang natumbang puno pero walang nasaktan. Sa kabila ng ulan, itinuloy ang Brigada Eskwela sa Mugpog, Marinduque. Naggapas ng matataas na damo ang mga magulang sa compound ng paaralan. Naka-alerto naman ang Vintar, Ilocos Norte para sa bagyong Karina. Naka-standby ng rescue equipment sa munisipyo. Maging sa Burgos, Ilocos Norte at Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa Pag-asa, mga pagbaha at pagguho sa ilang bahagi ng bansa ay dulot ng bagyong Karina at ng hinahatak nitong habagat. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Karina. Walang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon, gayon din sa mga lalawigan ng Cavite at Bataan.
Sibak sa trabaho ang driver ng isang bus na nakagitgita ng isang modern jeep sa Espanya, Maynila. Agawan ng pasahero ang ugat ng gitgitan. Saksi, si Joseph Moro. Kuha ito sa Espanya Boulevard sa Maynila kahapon. Ang konduktor ng modern jeep bumaba at kinausap ang driver ng bus pero maya-maya pa, dinikita ng bus ang modern jeepney. Umabante sila pareho hanggang sa halos magkabanggaan na ang modern jeepney at bus. Ang gitgita ng dalawa nagsimula raw bago pang eksena ng nakunan ng video ayon sa driver ng modern jeep. Hinaharangan na raw sila ng bus sa pagkuha ng pasahero sa may Moraita. So, hindi po kami makabari dahil kumuha siya ng pasahero niya eh. Tinuluyan niya pantanggalin yung side mirror namin. Ako daw yung may kasalanan. Sabi ko, paano magiging may kasalanan? Eh, ikaw itong nambangga sa amin. Ibig sabihin, nauna kayong bangga? Nauna po kami binangga. Sa terminal ng modern jeepney, ginawa na ang nasirang side mirror at ang nabasag na tambon o fender nito. Pinatawan ng driver ng modern jeep ng 7 araw na preventive suspension ng walang bayad. Sinubukan naming kunin ang panig ng bus driver pero ayon sa bus company, sinibak na ito. Driver ng may problema. Nadamay pati yung bus na yan. Nakarating na sa LTFRB ang insidente at ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofie Laguaris III, magpapalabas ang ahensya ng show cause order sa 2 kumpanya. Maaari raw masuspinde ng 1 buwan ang parehong unit. Base na rin doon sa nakita ko, nakikita mo yung elemento ng road rage, yung init ang ulo ng 2 driver po. It could endanger the life of passengers kung mag-escalate sa violence po yung ginawa nila. Ayon sa LTFRB, pag-aaralan din kung nagsasapawan ang ruta ng modern jeepney at bus na iniiwasan sa ilalim ng PUV Modernization Program. We will evaluate kung magbabawas ka or i-reroute mo probably si jeep or si bus. Pero giit ng parehong kumpanya ng bus at modern jeepney, kulang pa ang mga sasakyan sa lugar lalo na kung rush hour. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Umaasa ang Department of Foreign Affairs na hindi na mauulit ang anilay mga iligal na aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng nabuong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa mga RORE mission sa Ayungin Shoal. Saksi, si JP Soriano. Malinaw ang posisyon ng Pangulo kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Sa panayam ng GMA Integrated News pagkatapos ng SONA, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na umaasa ang gobyerno ng Pilipinas na hindi mangyari ang mga iligal na aksyon ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino. Kasunod yan ng nabuong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Manalo, tuloy ang RORE sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre. Pero kung susunod ang China sa usapan, sabi ni Manalo. Well, it's really an effort that we work with China to find a way there where we can de-escalate the tensions and find a way where we can undertake operations without any more of the events that have happened. So hopefully that will happen. But we have to see. Sa tanong naman kung nasa usapan ba kung magmamonitor ang China sa RORE. Well, that's an operational fact. Read the title. Sa kabila ng kasunduan, iginiit ni National Security Advisor Eduardo Año na hindi magpapaalam ang Pilipinas sa anumang RORE mission na gagawin ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Hindi tayo magpapaalam, wala tayong ipagpapaalam sapagkat ito ay karapatan natin. No? Sabi ko nga, ito ay isang understanding pero wala tayong ibinibigay o sinusurrender na anumang national interest natin. Look forward to seeing what happens in the West Philippine Sea. Now that the Philippines and the PRC have reached this agreement, we're very hopeful for de-escalation of tensions. Ang grupong pamalakaya, dismayado raw na nananatili pa rin sa talinghaga ang pag-aangkin ng pamahalaan sa teritoryo ng Pilipinas. Wala rin daw programa para sa mga mangingisdang bagsak ang kabuhayan dahil sa presensya ng mga dayuhang barko sa karagatan ng Pilipinas. Hindi raw katang-isip ang kahirapang dinaranas ng mga mangingisdang Pilipino sa umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. 1 oras at 22 minuto tumagal
ang ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinakamahaba sa kanyang mga sona. Mahigit 100 beses itong pinalakpakan at dinaluhan din ng iba't ibang matataas na opisyal ng ehekutibo, lehislatura at hudikatura sa bansa, gayon din ang kinatawa ng iba't ibang bansa at iba pang panauhin. Naroon sina dating Pangulong Joseph Estrada at dating Pangulong Gloria Arroyo. Wala naman si Vice President Sara Duterte na hindi rin daw nanood ng SONA. Nasa Bohol ang Vice Presidente para makiramay sa mga Boholano, kasunod ng pagpanaw ni Vice Governor Dionisio Victor Balite. Di po kayo manonood ng SONA? No. Busy ako sa mga activities dito sa Bohol today. Simula kaninang umaga hanggang mamayang hapon, hanggang mamayang gabi. So, hindi ako manonood ng SONA. Hindi magiging prioridad ni Senate President Chis Escudero ang charter change. Maging si House Speaker Martin Romualdez, hindi rin ito nabanggit sa opening session ng Kamara kanina. Saksi, si Mav Gonzales. Present ang 23 senador sa unang sesyon ng Senado kanina. Wala na si dating senador at ngayon Education Secretary Sonny Angara. Sa kanyang unang opening speech bilang Senate President, sinabi ni Senador Chis Escudero, quality at hindi quantity ng maipapasang batas ang mahalaga sa Senado. Sabi pa niya, hindi prioridad ng Senado ang charter change, maging ang divorce at death penalty bills. Wala ito sa listahan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ibig sabihin, hindi rin ito prioridad ng ehekutibo. Pending bills on charter change will be placed in the back burner and will follow the ordinary and regular process of legislation, if at all. Instead, bills which can affect the same result, but without the needless political noise and bickering, will be prioritized. This will allow us to focus our energy on measures which the people truly need. Pagkakaisa at pagtatatag ng malakas na bansa ang naging sentro ng mensahe ni Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara. We at the House of Representatives stand united with the President in his desire to advance the legislative initiatives that will shape the nation's path forward. This is a time for unity, and we fully support the President. Magiging prioridad ng Kamara ang pagpasa sa panukalang 6.352 trillion peso 2025 national budget, hindi naman nabanggit ng Speaker ang tungkol sa charter change sa kanyang talumpati. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Iniutos ng DILG sa PNP ang pagbuo ng task force para alamin kung sino ang nagpakalat ng video ng lalaking may inilagay na tila pulbos sa ilong. Pinalabas ito sa pagtitipon sa Amerika ng hakbang ng maisug. Walang binanggit kung sino ang nasa video pero sa pagtitipon, sigaw ng mga dumalo ay Marcos resign. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, magkalayo ang itsura ng Pangulo at ng lalaking nasa video. Git naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ng Department of Information and Communications Technology, malisyoso at peke ang video. Nilinis na ang mga public school 1 linggo bago ang pasukan. Tinatanggal ang mga naipong tubig para iwas dengue. Saksi si Darlene Kai. Kanya-kanyang bitbit ng mga panlinis at mga palang. Mga guro, magulang, kauni ng Schools Division Office, MMDA at iba pang volunteers para linisin at ayusin ang Potrero Elementary School sa Malabon. 1 linggo yan bago ang opisyal na pagsisimula ng klase. Ang pangamba ng mga magulang, baha at posibleng pamugaran ng mga lamok na may dalang dengue. Mga maduduming kanal, maraming stagnant drainage, kailangan nating asikasuhin yung mga iyon. Yan daw ang gustong tutukan ng Schools Division Office ng Malabon. Kaya nagde-clogging din sila sa mga kanal. Tinanggal na rin ang mga naipong tubig sa iba't ibang bahagi ng eskwelahan. Siyempre po, masiguro natin na number 1, yung ating mga kanal ay free-flowing po. Yung mga bubungan ng mga bawat building ay masiguro na wala ng mga dahon na nagkaklag sa kanya. Dahil abala ang mga guro sa brigada eskwela at mga paghahanda para sa pasukan, ang unang utos ni bagong Department of Education Secretary Sonny Angara, ipagpaliban muna ang pagpapasa ng mga guro sa kanilang report kung saan nila nire-review ang nagdaang school year. Ang reklamo ng mga teachers is nagkakasabay siya sa bukasan ng pasukan. So, ang daming kailangan documentation at isuspend na muna namin yun for 1 or 1.5 months.
Kanina, pinangunahan na ni Angara ang kanyang unang flag-raising ceremony sa DepEd Central Office bilang bagong kalihim. Bukod sa taas sahod ng mga guro, nais din daw niyang tutukan ang problema sa kakulangan sa classroom. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Hindi lang sa mismong red carpet, kundi pati sa behind the scenes. Glamoroso ang Kapuso personalities na dumalo sa GMA Gala 2024. Saksi si Aubrey Carampel. It's definitely a night to remember. Isa-isang finlex ng Kapuso stars ang kanilang black, white, and sparkling gowns and suits sa most awaited GMA Gala 2024. Pero behind the glamour sa red carpet, paano nga ba nabuo ang kani-kanilang looks? Ang power couple Dong Yan tila stuck in a rewind loop sa kanilang GMA Gala reel. Of course, in style pa rin ang Kapuso global fashion icon herself na si Heart Evangelista na ipinasilip ang behind the scenes ng kanyang gown. At speaking of Marian and Heart, spotted ang two stars na nagchichikahan sa ballroom ng gala. High fashion naman ang peg ng Team Ruka sa kanilang gala outfits. Going for an extra mile pa nga si Bianca Umali na may 3 outfits para sa gala. Present din in their best looks ang lead cast ng Widow's War na sina Bea Alonzo at Carla Abellana. Talk of the town naman ang Michael Cinco gown ni Julian San Jose. At mas lalo pa siyang nag-bloom nang makasama ang kanyang partner na si River Cruz. Looking pure in her MAC tumang white gown si Pulang Araw star Barbie Forteza. Dashing din in his suit si Pulang Araw star David Licauco. Simple naman yet angat na angat ang good looks ni Alden Richards sa kanyang suit. Habang ginulat naman ni Sanya Lopez ang lahat sa kanyang gown transformation. Mag-isa man siya sa red carpet, pero kilig naman ang hatid nila ni Jack Roberto sa isang IG reel. Say goodbye rin muna kay Doc Annalyn and say hello to the dazzling Jillian Ward sa kanyang sleek black gown. Slaying the red carpet din ang ating OG Sangres. Hanggang sa new gen Sangres na aabangan natin soon. All present din ang Black Rider stars kabilang sina Angelica Kang at Opa Jisoo na first time umattend ng gala. Si Jisoo wagi pa bilang scene stealer of the night. Kilig to the max din si Yasi Pressman sa hard launch nila ni Kamsur Governor Luigi Villafuerte sa gala. Kinikilig nga po ako eh. First time ko po magkaroon ng date sa gala. Ganon din sina Rere Madrid at Kai Soto. At kung may hard launch, tila may soft launch din sina Kailin Alcantara at Kobe Paras na parehong umattend ng gala. Ano nga ba ang real score ng dalawa? Whatever you see is what it is, you know? It is what it is. Kung ano man po yun sa amin na lang. After the red carpet, the party continues. Sa ballroom kung saan napanood ang pasabog performances ng Kapuso stars, rumampa rin ang ilan sa kanila, kagaya na lang ni Herlene Budol. Ang kanyang well-poised runway walk, naging runway mishap. Agad naman siyang ni-rescue ng crowd, kabilang na si Barbie Forteza. Makalipas ang ilang minuto, back to the stage ulit si Herlene as if nothing happened. Kung ano man yung nangyari dito, may iwan na lang dito. Nagkasugat ako, may sobrin. Pero okay lang, dami ko sugat dating naranasan. Basic lang yung dapa. Yung kumbaga, parang nilamon lang ako ng kahihiyan ko. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Are you ready for the BEST? Hindi na lonely ang Blackjacks. Dahil kumpirmado na ang comeback ng iconic Korean girl group na 21. Ayon sa YG Entertainment, magkakaroon ng world tour ang grupo na magkikikoff sa South Korea sa Oktubre. Hiling daw ito ng grupo na nagdiriwang ng kanilang 15th anniversary. Ikinatuwa naman ito ng fans around the world at #1 trending pa sa X. Ayon sa YG, magkakaroon ng comeback at world tour sa 2025 ang global superstars na Blackpink. Pati ang mga grupong Treasure at Baby Monster
magkaka-tour sa susunod na taon. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.